Magandang araw mga kababayan. Good morning, good morning. Kamusta po kayo? Welcome back dito sa AJ Commentaries. Ngayon po ay araw ng 17, June 17, 2026. Marami nangyari kahapon at maraming tayong na-post, pero mas maganda yung mga detaling nakuha natin ngayon, kaya na inisip kong gumawa agad ng video. At sana po inyo po akong samahan. Tayo po ay mag-usap-usap patungkol sa mga nangyari sa politika at gobyerno ng Pilipinas. Sana po huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-comment, mag-like. Marami po tayong magandang pag-uusapan ngayon. Maraming salamat po sa inyo mga nag-comment sa nakaraan, at doon din sa mga nakapanood at nakapakinig. At sana po inyo po akong samahan sa pagkakataong ito. Okay, simula na po tayo. Kamusta po kayo dyan? Ang ating pong magandang pag-uusapan ngayon, karugtong ng video ko kagabi, ay yung nangyaring conference ng 18 Maleta Boys, kasi ayaw na po ng AFP ipatawag na Marines yun eh. Nadagdagan sila, may mga dinagdag. So ngayon, ang mga detalye nun, alam naman natin, inaasahan natin na babanatan nila ang administrasyon at kung sino-sino mga kalaban nila sa politika. May mga nadagdag silang mga pinangalanan. Kung inyo pa papansinin, umpisahan lang po natin nung si Erwin Tulfo ang nahalal na Blue Ribbon Committee Chairman, bigla nilang isinama na nabigyan ng maleta si Erwin Tulfo. So nag-inhibit ngayon si Erwin Tulfo para hindi siya pwede mag-imbestiga, kumbaga. At ngayon, dahil ang papalit sa kanya ay si Kiko Pangilinan, may picture na pinakita na doon si Kiko Pangilinan si Sharon Cuneta. Kung picture lang pala ang basihan, yun yung mabigat basta picture lang kahit yung mga maletang picture nila, kahit kailan, pwede nila gawin yun mag-picture sila ng mga maleta kanina. O, diba? Pwede yun Anong tibay nun sa korte? Ngayon, ipinakita nila na may picture, nagpa-picture sila kay Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. Sumagot niya si Kiko Pangilinan at si Sharon Cuneta. Kiko Pangilinan, mukhang magdedemanda sa kanila. Si Sharon Cuneta, sabi niya, yung picture na yun ay sa Marawi, yung namigay siya ng relief goods. Kung magbibigay ba talaga sila ng maleta, sa Marawi ba nila ibibigay? Talagang kaduda-duda yung mga yung mga impormasyon na binibigay nila. Tapos dahil syempre si Kiko Pangilinan ang subcommittee chairman ay luluklok para mag-imbestiga ng flood control anomaly, dahil nga si Erwin Tulfo ay mag-i-inhibit. Ano ibig sabihin nun? Mag-i-inhibit na rin ba si Kiko Pangilinan? Gusto ba talaga nilang sila lang ang i-imbestiga? Gaya ng bintang nila na walang ginagawa ang grupo nila Gatchalian sa investigasyon. Nakakalimutan po nila na mga kababayan nakakalimutan nila na si Ping Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, mayroon na po siyang chairman report na hindi sila pumirma. Sa katunayan, si Alan Cayetano ay hindi umatin sa Blue Ribbon Committee sa anumang panahon na nanunungkulan si chairman Ping Lacson. Kung talagang gusto nila na may mapanugot, di ba dapat pumirma sila? Pero ang ginawa nga nila, sabi ni Erwin Tulfo, pinuntahan pa daw siya ng 3 senador, 2 lalaki at 1 babae, at pinipressure siya huwag pirmahan, at dahil pinirmahan nga niya, inirapan pa daw siya ng babae. Ang yun ang punto mga senador kayo, kung tatamaan yung mga kaalyado nyo, wala tayong magagawa. Kasi may tinutumbok kayong tao, may gusto kayong taong sisihin. Ang problema, yung ebidensya iba sinasabi. Ngayon, gusto nyo kayo lang gumawa ng investigasyon. Nakakalimutan ninyo na ang nagpasimula, ang nagpatawag ang tumawag ng pansin sa atin kung bakit may anomaly na yan, ang nagpatawag ng investigasyon ay si BBM mismo sa nakaraan niyang SONA. Kasi kung picture lang ang pag-uusapan ninyo, baka nakakalimutan nyo si Saldico at yung mga yan ay may picture mismo kay Digong Duterte. Ibig sabihin ba na nakatanggap din maleta si Digong? Kapag ba pinalitan, halimbawa, nag-inhibit si Kiko Pangilinan, pinalitan siya ni Pia Hontiveros, pati ba si Risa Hontiveros, magkakaroon na ng maleta? At kapag ba tumalon sa inyo si Kiko Pangilinan, sumama sa grupo ninyo, mawawala maleta niya, tulad na nangyari kay Loren Legarda, kung saan si Loren Legarda sa unang affidavit ninyo
ay dinetalye ng 18 maleta boys kung paano nila dineliver ang mga maleta at kung ilang maleta, pero ngayong kaalyado na nila, hindi daw yun si Loren Legarda pala. Mali lang daw pala sila. Anong kredibilidad ngayon ang pagbabasihan natin sa ganyang pabago-bagong statement? Depende sa konbinyente ng pagkakataon at depende kung kakampi o kalaban nila ang ituturo nila. Marami pa silang mga dinamay. Si Arnold Clavio, si Montulfo, mga sumagot na rin yan nasa paratang nila no? Natawa na nga lang si Montulfo at si Arnold Clavio naman sumagot na rin. Ang pinakamasakit sa nangyaring yan, sa pamimilit nila ng Blue Ribbon Committee nila, dahil alam naman nilang wala silang kakayahan at karapatan, na isagawa yan dahil hindi sila official Blue Ribbon Committee. Unang-una, hindi pa constituted ang Blue Ribbon Committee, wala pa mga miyembro. Pangalawa, hindi senador, si Mike Defensor na siya nag-announce na meron. Pangalawang punto, ginawa yan hindi sa Senado, sa ibang lugar. Pangatlo, walang Senate Secretariat, walang magre-record. Tandaan po natin, ang mga hearing ay para sa sabi sa Constitution, in aid of legislation. Ano ibig sabihin? Ang mga hearing dapat kukunan, pupulutan ng mga detalye para mailalagay at maisasama sa mga susunod na mga ihahaing panukalang batas para maiwasan yung mga pagkakamali. Anong gagawin dyan kung hindi naman pala recorded yan? Paano naging Blue Ribbon Committee yan? Ang pinaka, mga drama nila, yung venue kinuha nila, hindi rin sila pinapasok Pinagbago isa, tapos kalauna, nabago na rin, pinapasok sila. Ang pinakamabigat, paano naging Blue Ribbon Committee yan kung walang senador dumating? Kung tutuusin niya, iniwan sa ere si Mike Defensor alam naman natin, di ba, may ugaling ganyan sila Alan Cayetano Siguro nakita nila usurpation of authority talaga yan, tutuluyan sila. Yan. Tapos ngayon nagpapaawa na lang, mga ginigipit daw na para bang silang may monopolya ng kagustuhan malaman ng katotohanan. Nakalimutan nila ang nagpatawag ng mga pag-iimbestiga si BBM. Bakit? Sinabi ni Diskaya, 2016 nagsimula yung malalaking transaction nila. Yung mga flood control, kailan na-approve yun? Hinahanap yung resulta 2023. Ibig sabihin, bago mag-2023, na-approve yun at ginawa na dapat. Hindi si 2022 lang naging presidente si BBM. Kung ginawa ang flood control project noong 2018, 2017 na hinahanap ninyo noong 2023, hindi si BBM ang dapat kina-question ninyo. Malinaw dyan na nagkakamali kayo at nanggugulo lang kayo. Sipin ninyo, ngayong mag-special session, nagpapaawa pa kayo na gusto nyo inyo pa rin Blue Ribbon Committee. Bakit? Nung si Ping Lacson ang namumuno, di kayo pumirma ng report Kasi tatamaan yung mga kaalyado ninyo, lumalabas ang pangalan. Ngayon sa petition ninyo sa Supreme Court na kumukwestiyon sa June 3 session, wala doon si Mark Villar at si Joel Villanueva. Bakit? Tumalon ba? Kaya ba pinangalanan ninyo si Mark Villar sa mga maleta na dagdag din siya? Sino pa idadagdag ninyo? Lahat ng papalag sa inyo? Idadagdag ninyo dyan sa maleta ninyo? Hindi na kapanipaniwala, pabago-bago na kayo. Kay Tito Soto, nag-deliver daw kay Executive Assistant Mark. Samantalang patay na pala si Mark noong 2015 pa. Tapos yung picture, at dinamay na rin pala nila si Chis Escudero mga kababayan. Dinamay nila si Chis Escudero. Kasi may picture sila sa harap ng bahay. Nag-picture sila sa harap ng bahay. Ayun daw ang katibayan nila, nag-deliver sila ng maleta. Pakadelikado ng mga taong to. Nag-picture lang, may maleta na. Ang pinakamabigat, yung bahay na tinutukoy nila, ang pagkakaalam ho natin, at sinabi na rin to sa media, hindi na doon nakatira si Chis Escudero, matagal na daw. Wala lang pa 1 dekada na ata paano ba yun? Kaya nga, ang sinasabi natin, ang mga pabago-bago nila at hindi matitibay na statement nila, ang gumugulo at gumuguho din sa kanilang argumento. Isipin mo, sinama na nila yung umatras o umalis sa grupo nila. At niligtas naman nila yung sumama sa grupo nila. Kung si Pia Cayetano kaya umalis sa grupo nyo, magkakaroon ba siya ng maleta?
Iiwanan ko po ang tanong na yan mga kababayan. Hanggang dito po muna, meron po akong ipapost tungkol dun sa nalalapit di umanong pag-aresto kay Marcoleta. Marami pong salamat sa inyo. Huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Salamat po. AJ Comentaries po muli. Salamat po sa inyo.